Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po, Sabado na naman. Narito na naman tayo sa ating programang Kontrapunto. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo muna ay humingi ng panalangin upang tayo po ay patuloy na gabayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na binigay ninyo upang tayo po ay makapagprograma. Nalalaman po namin na bawat isa po sa atin ay may mga katungkulan upang ipabatid sa ating komunidad, sa ating mga kasamaan, kung ano po ang mga pangyayari na nangyari sa ating lipunan upang doon po tayo makabuo ng mga desisyon na mabutihin at pagandahin at makipagbigay ng ating mga komentaryo sa pamahalaan ng layunin po ay mapabuti ang kanilang pamamahala. Ito po ay ginagawa namin sa matamis na pangalan at kasama ng ating Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ino nga po natin pong nasubaybayan dito sa impeachment hearing na kung saan ito pong si ang isang mataas na head ng NBI ng isang department cyber libel, yata itong si Attorney Lotok, na kung saan siya po ay pinasumpa at pinaglalahad ng kanyang mga nalalaman at siya po ay nag-undergo ng direct and cross-examination. At tulad na sinasabi ko na talaga pang mahirap po talaga ang gumawa ng isang krimen. Kasi akala nila porket pwede raw maimbento ang isang krimen. Napakahirap po kasi marami tayong mga ahantungin ho dito. Yung patutunayan nga through direct and cross-examination kung nagsasabi ng totoo ang isang testigo. Tulad nga po ng nangyari rito kay Attorney Lotok na kahit na isang abogado ay talaga namang nahirapan din dahil sa sobrang mitikuloso ng mga defense lawyer, pangkaraniwan naman yun. Siyempre, inatrabaho nila eh. Pero mabigat ho dito, yung mga umupormang senador. Itong si Senator, mga kapatid na Senator Cayetano at si Pia, kasama na rin po itong magaling na senador na si Robin Padilla. Ang pagkakaalam ko, pagka ikaw senador, makikinig ka lang sa pagdidesisyon at paghahatol, kailangan mo na makinig lang muna. So ano ang inilatag ng prosecution ng mga ebidensya would either be ad testificandum sa salita or duces tecum sa mga papeles at dokumento na patutunayang ito ay genuine, authentic. Ganun na nga po nangyari. It took 11 hours for Attorney
Lutok na sabihin ko anong kanya nalalaman. Tines pa nga ho siya. At sa pagkakaalam ko, bilang isang testigo, ang sasabihin mo lamang ay yung iyong nakita, napanood, narinig. Maliban dyan ay hindi ka na pwedeng mag-testigo. Yun lamang kasi pagka yun ay labas na rin sa iyong nakita, beyond your personal knowledge, ang tawag ho doon ay hearsay na. Hearsay sapagkat hindi ko pinanggalingan. May nanggaling ng iba na narinig mo o nabasa mo sa dyaryo. Kaya hindi po yun pwedeng pasibalian kung ano po sinabi niya. Ito nga po, parang nakita ko rin po sa sinabi ni Harry Roque na hindi raw niya nakita personally doon yung ginawa yung pagmumura ni ano. Ang sinasabi lang ho doon, Atty. Roque, yung video ay authentic. At sinasabi nitong head nga ng NBI doon sa cyber libel na yun ay hindi niritoke. They are presenting that kung ano yung nakalagay doon. Wala silang ibinawas, dinagdag. Sinasabi lang nila kasi admissible by evidence ho yung video. Wala akong idinagdag at tinano doon. Kaya sumagot naman ho itong si attorney ng Lotok sa mga batong ipinupukol sa kanya. Yun na nga lang ho at mahirap po naman na ang isang senator judge aaktohong attorney, abogado. Ay hindi mo naman pwede ma-question ho ang isang senator judge. Kung ako po ay abogado ng kabilang parte, hindi ko po wala po akong karapatan na questioning kasi sinasabi. Wala akong kalaban-laban. Ang pwede ko lang questionin yung sinabi nung testigo o ng abogado nung testigo o nung sinasakdal. Pero pagka senator judge, hindi po pwede questionin yun. Ginagamit ko ng magkapatid yan eh. Ginagamit ko ng magkapatid yung kanilang privilege, yung para sabihin at patunayan na mali itong si Atty. Lotok. Di ba, malik din tayo dito kay Harry Roque, sinabi niya, hindi raw nakita naman ng abogado na nagsalita. O hindi nga nakita personally, pero yung mismo video mismo, yun ang mismo the thing that it will speak for itself. Ang tinatawagan ng iba nga sa legal ay res ipso liquitur. The thing is speak for itself. Kung ano yung nakita po roon, yun na pong ihahain na ebidensya. At magaling naman ang pagkakasagot naman ni Atty. Lotok. At doon, lumabas ko doon na si Sarah mismo ang gumawa noon. Siya merong intensyon na patayin ang Pangulong BBM, ang kanyang may bahay na si Sara, si Lisa Araneta Marcos at ang kanyang pisa niya na dating speaker Martin Romualdez. Meron siyang motibo, intent at kapabilidad na gawain yung kanyang tangka, pagpatay. Sapagkat talagang masudido talaga ang kanyang ang ni Sarah o talaga ang kanyang intensyon talaga na mawala na sa landas niya itong si BBM sapagkat pinayagan ng ni BBM na kulong na dali sa higang kanyang ama at may kapasidad ang mga ito na pumatay. Kaya sa pagkakataong yun ay siya po ay nag-commit na ng grave threats. Nag-commit and inciting to sedition. Ito po ay may pinagbabasihan kapagkat meron po itong prima facie evidence
meron tayong tinatawag na reasonable certainty of conviction. Kaya siguro, yung dahilan, kaya na ho hindi tinuloy ng prosecution team ang papatuloy ng pagkuha ng kanilang hostile witness na si Zuleika Lopez at yung iba pong taga-Senate ay House of Representative, yung mga staff po doon na yung nag-ano kay Zuleika Lopez, nagdala po ron sa sa Mandaluyong, doon po sa kulungan ng mga babae na temporary. Hindi na, kita nila, nalalaman nila, matibay na po ang ebidensya. Sapagkat ang mga abogado po ay may karapatan magbawas ng kanilang mga ng kanilang mga testigo sapagkat nalalaman nila na ito'y sapat na. At gusto nga nila na matapos na. Ay na nila ito magtagal. Sapagkat pag inmutan ito ng 2028, wala na, panis na yung kanilang gagawin desisyon. Kaya kung maaga pa lamang, ay dapat na nila itong tapusin. Ngayon, sa aking napansin, nakakakuha ng attract ng attention to itong ginawa ng magkapatid. Kasi during the deliberation during the impeachment hearing na sinasagawa nila, bigla nagsalita itong dalawang senator judges na yung magkapatid. At sinasabi po nila na sila daw ay para bang natitreaten. Para bang meron siyang chilling effect. Na para ba ibig sabihin na, oy, Senator Judge, umayos ka. Kundi ikaw ang susunod na. Yun ang kanilang pakiramdam dahil kita nila may mga kasamaan sila na paghuhuli na. Iba naman yung kaso, talaga may kasalanan yun. Kailangan managot yun. Pero sila para bang nakakapag attract ng attention Bakit sila kagad? Bakit sila para bang very defensive sila? Wala pang bintang, basta sinabi lang ni Attorney Matibag na numapunta sila sa clerk, may nakapagsabi sa kanya yung maaari daw nagkaroon ng anomalya dito sa pagpapagawa ng building dito. Nagsampu ginanap ang Asian Games, Southeast Asian Games. Kasama na rin po yung cold drone o kumakalat na sila sabi yung doon ay kaldero. Doon po nakalagay yun na kung saan po nagkakaroon po ng apoy para simulan na po ang sports games doon. Ang nakapagtaka nga hindi yun ang topic. Bakit ipinapasok nila? Bakit bang very defensive sila? Sa akin pagkakaalam kung hindi ka naman apektado o wala kang kasalanan dito, bakit ka matitreated? Ba't ka papalag? Kung hindi naman ikaw, kung wala kang kasalanan doon. Bakit ka ikaw maapektuhan kung malinis ang konsensya mo? Di tuloy-tuloy lang dapat. O baka naman may kinatatakutan ka. Baka natatakot ka na ikaw ay kasama doon sa dapat imbestigahan. Sapagkat noong taong 2021, na kung saan po ginanap ito ang games na to, ang Pangulo po noon ay si Pangulong Duterte. Na kung saan makapangyarihan po yan. Na pag sinabi ng wag kasuhan, wag kasuhan. Pag sinabi niya ipadrap ang kaso, mapapadrap ang kaso. Ganun siguro nangyari dahil
Ang nagpatupad ho ng proyektong ito ay walang iba kundi ang ating ngayong Secretary ng Public Works and Highways na walang iba po kundi si Vince Dizon. Siya po ang nag-oversee ng pagpapagawa po ng mga building na ito ng Southeast Asian Games na may kontrata sa isang taga-Malaysian na nagkakahalaga ay 10 bilyon. Ulitin ko ho 10 bilyon po ang involved doon. Magtataka kayo. Bakit? Wala pong public bidding. Sapagkat salapi, malaki pong salapi ng ating pamahalaan po ang involved doon. Basta po merong public funds, kailangan po yan ay merong public bidding. Marami na po akong nalaman ng mga mayor ang natanggal, ang nasuspindi dahil nagkakaroon sila ng mga proyekto na walang public bidding. Ang ibig sabihin niya, may tinatago na fraudulent transaction kaya ayaw nilang mabidding para gusto nilang malaman na yung kanilang mananalo, yung kanilang pinapaborang kontraktor na siya maglalagay sa kanila. Wala hong bidding yun at hindi pa naliliquidate ito. Wala pang liquidation dito na ayon sa Commission on Audit. Kasi very powerful nga si President Digong noon. Wala pang audit ito noon, wala pang liquidation. Pero, nabayaran kagad. Ang pagkakaalam ko, pagka mga ganyan mga proyekto, kinakailangan mo na makumpleto. Sa isang kalye nga lang ho, bago yan bayaran ng kontraktor, magkakaroon muna ng mga clearance niyan, papipirmahin pa ho dyan ang kapitan ng kusang lugar na yon para sabihin na kumpleto na at wala ng reklamo. Completed na, 100% na. Ito ho nagkabayaran kagad, parang minadali. Yun nga, ganun na nangyari noong 2021, may naghanap po ng kaso itong mga public private citizen na pinabibigyan po ng Citizens Crime Watch. Naging kasapi po ako dyan. Nagpalag po sila ng kaso laban dito kay Vince Dizon. So, ayun, nung pagkatapos na investigasyon, napawalang sala si Vince Dizon. Kaya ngayon, kung kakasuhan po si Vince Dizon dahil siyang hindi pa rin tapos sa investigasyon at siya nagpatakbo being chairman, president po ng BCDA ay dapat siya kasuhan. Hindi po na po dapat siyang kasuhan sapagkat may tinatawag tayong double jeopardy. Nakilin na po siya. Sana, ganun ang nangyari kay Cayetano na sana sinampan siya ng kaso at alam ko naman, ako nasampan siya ng kaso, siya ay walang madidismiss ang kaso dahil presidente nga noon, si Dugo, pero hindi po nangyari. Kaya ngayon, ay nakabitin pa siya. Sino po ba si Vince Dizon? Si Vince Dizon po siya po ay dating bata ni Cayetano noon. Yung siya po ang namumuno ng BCDA, ang Basis Convention Development Authority. Siyempre ngayon, nagpapalit ng hangin at itong si Cayetano talagang desididong ipagtanggol itong si Sara Duterte. Kaya siguro nagigilty siya. Sabi niya, baka ako naman isunod dito. At isa pa, at binanggit niya, sabi niya, na okay lang na sa kanya
na magkaroon ng investigasyon, na ibuksan uli itong investigasyon dyan sa nangyari. Pero sabi niya, mas maganda, sabayan tayo. Sabi niya sa pamahalaan, lalong-lalo na kay Pangulong BBM, sabi niya, sabayan, mag-iimbestiga naman kami nito mga flood control. Okay. Okay. Pero matanong ko, anong platform o paanong pamamaraan ang gagawin mo, Senate Minority Leader Alan Cayetano? Kasama mo ang iba pang mga pito na lang, walo na lang sila eh. 7 minority senator. Paano may kukondak yan? Hindi ka naman pwede mag-conduct ng sarili nyo lang. Grupo nyo lang, porket minority kayo. Kinakailangan po, merong isang committee na sasagawa ng proper investigation. Kaya nga ho ganito, kapag ka meron pong mga gagawing committee investigation board, ang ginagawa muna po niyan ay gumagawa muna ang isang senador, isang congressman, ito isa tungkol sa House, ng isang resolution na ipapa-aproba sa plenaryo. At kung ang speaker o Senate President, ang siya naman magre-refer sa proper committee o appropriate committee. Sa pagkakataon mo ito, ang appropriate committee para mag-imbestiga sa sinasabi nitong si Senator Alan Cayetano sa mga flood control ay Blue Ribbon. Paano siya mag-i-initiate eh? Hindi naman siyang chairman o pwede ka mag-file ng resolution karapatan ng bawat kasapi yan. Pero ang pagsisimula niya total pag-handle ng hearing na yan ay hindi ka mamumuno. Meron chairman dyan na dati ay si Senator Panfilo Lacson. Ngayon, ibinigay na po niya ngayon kay Senator Tulfo. Kay Senator Erwin Tulfo na po ngayon ang head ng Blue Ribbon Committee. At narinig ko sa isang interview kay Senator Tulfo, sinabi niya, nakalinya na, marami na kaming mga itinutuloy, yung mga investigasyon. Kaya wag naman mahilig daw itong si Senator Cayetano sapagkat isusunod na nila yan. So yun. At nananakot pa siya na magkaroon ng investigasyon. Sabi naman ng malakas, sige, simulan natin. Oo, magkaroon tayo. Sabayan tayo, kumbaga sa draw tayo. Kinuli siya. Kaya yun, sana palagi kayong upan sa committee meeting na ito. Pero sabihin ko, hindi na kayo magiging hari-harian, hindi katulad nung si Marcoleta, na kung saan po siya ay dating tagapangulo na ilang araw lang ng Blue Ribbon. Pero hindi nagtagal ang panunungkulan nila ng mga minority, natanggal si Senator Cayetano bilang Senate President. So natanggal din siya bilang chairman ng Blue Ribbon. Natatandaan ko nga, gumawa sila ng sarili nila ng minority nung hindi pa proper na nakaupo si Senator Gatchela, Senate President. Nagkondak ko ng sarili ng Blue Ribbon Committee sila. Pero ano nangyari lumalabas hindi ang authorization committee ginawa nila sa Senado. Sapagkat unang-una wala naman sila mga staff na umattend doon. Ay nagkondak pa nga ng pag-take ng oath. Magsasabi ng totoo, hindi ang mga witness. Ito mismong si Cayetano pa. So lumalabas yung kanilang committee na kinondak nila ay hindi po sanction ng Senado. Pwede, kung tutusin nga, pwede pa silang kasuhan doon sapagkat they arrogated about this, na meron silang
authorized sila mag-conduct ng committee hearing. Hindi po sila pwede mag-conduct. Ang pwede mag-conduct lamang ay ang Blue Ribbon to be headed by the chairman as authorized by the Senate President. Kaya yun nga po ang pangyayari. Kaya ngayon, putak ng putak itong si Senator Alang Cayetano. Sabi lang niya, para lang daw, napikul lang daw sa kanya, itong si Matibag, nung sabi niya, ipatatawag niya na magiging witness. Sabi naman ni Director Matibag, okay lang sa kanya dahil trabaho niya yun, ba't siya matatakot? At dating ng sabi niya, willing naman siya. Kaya nga, nagkataon na mapunta sila sa Subic, meron silang nag-discover na isang anomalya na dapat na imbestigahan na. Ay doon na ho, pumalag ito magkapatid na Cayetano. Sabi nila, para daw silang tinatakot na dahil sa susunod na hearing, itong si Matibag na ang kanilang witness para magdaan-daan lang sila. Titingnan po natin yan. Titingnan po natin yan. Kaya nga lang, ang inaano ko kay Senator Cayetano at sa kanyang kapatid, tsaka itong magaling nating senador na si Senator Robin Padilla, ay umayos naman kayo. Sapagkat bilang Senator Judge, dapat nyo lamang gawain ay makinig kayo ng mga testimonya. Would either be yung subpoena by ad testificandum, yung pagsasalita oral, o yung duces tecum, o yung mga document na kinakailangan. Busisiin mabuti, hayaan ang mga prosecutor team, mga abogado, at yung depensa, sila po ang magano dyan. At papasok naman po ang senator, judge, kung meron po sa kanilang hindi sila naintindihan, magre-raise sila ng motion or clarification na isang bagay para lumiwanag sa kanya. Yan po dapat talaga ang trabaho po ng isang senator judge sa isa pong paglilitis. Wala po yung na magturo, mag-lecture sa mga abogado. At hindi po naman ang dapat na hindi naman pong contest na payabangan po sa kung ang paglalagay ng mga credential. Katulad dito, isang ginawa nitong si Atty. Binlo, sa defense, sinabi niya na yung grade daw ni Sara ay 80% mas matataas pa raw sa mga grade ng mga naroon. Kaya pinagsabihan siya ni Senator Escudero, sa presiding niya, sabi niya, magdahan-dahan ka. Sapagkat maraming abogado rin dito, hindi mo alam kanilang mga grades dito. Nariyan si Senator Laila de Lima, na Bartap Natcher, si Senator si Congressman Jen Jokno, at marami pa po doon. Ang mga Bartap Natcher, yung isang abogado, si Lutok, mga Bartap Natcher, kaya huwag niya ipagmalaki yung grade ni Sara na 80. Mas matataas pa doon ng mga grade ng iba, kaya dapat huwag siyang mag-discriminate ng iba. Kaya ngayon, tulad ng binanggit ko kayo na hindi na po pinaharap yung iba pang testigo. Sapagkat klarado na sa kanila Ang uli na nga lang ito si Director Matibag, sapagkat nauna na siyang sinupwena. Kaya hindi na nga niya itinuloy yung kanyang pag-attend ng seminar sa ibang bansa para na po maka-attend dito. Ngayon, sa susunod po, sa Monday po, na kung saan susunod po natin ang tatalakayin ng mga senator judges itong pagsubwi na po sa mga record nitong si Vice President Sara Duterte, kasi kasama po yan sa impeachable offense yung kanyang biglang pagyaman niya na unexplained wealth. So kailangan, para patunayan na meron siyang unexplained wealth, kailangan
pakita, masubwi na ang mga mahalagang dokumento na pinabibilangan ng mga bank record, mga bank deposit na sa pangangalaga po ng bangko at ipanatawag din ang bank official para pasabihin na authentic yung pinipresent na dokumento at ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga pumasok na yon. Mukhang harangin ito ng mga defense team. Pagkakaalam ko, nung bago pa lang ako sa bangko noon, ang una namin pinaalam sa amin bilang nagtatrabaho sa bangko, lahat to ng deposit sa bangko ay confidential. Wala po dapat makakaalam na yan, kundi yung may-ari lamang. Unless magbibigay ang may-ari ng authority sa ibang tao na tingnan, o kaya ang hukumang impeachment. O isa ba, sa korte naman, kung pinagtutununan tungkol sa pera na may relasyon sa bank deposit with court order. Kaya po sa impeachment court, pwede pong ipatawag, subpoena na po ang bank record na yan na kung saan na sinabi po noon ni itong si Senator Trillanes na may mga deposit po riyan itong dating Pangulong Digong kasamang kanyang anak na naroon po sa BPI sa Julia Vargas. At ang pinanggagalingan naman ng kanyang informasyon ni Senator Trillanes, ito Arthur Carandang na dating pinatanggal ni Duterte sa ombudsman na dapat ay magsisimula na. Nananggaling naman ang mga dokumento ni Arthur Carandang sa Money Laundering Council. Yan ho ang magiging takbo po natin ngayon. Kaya titingnan po mabuti kung totoo ba ang mga sinasabi na ito. Kasi nung nagkaroon po ng hearing po sa impeachment, yung pa nga sinasabi noon ni Trillanes ay binalidate po na totoo ang sabi ng mga taga-bank official na naroon nga po ang executive director. At kung maalala natin, noong po meron pong impeachment, hindi po impeachment Wadcom Committee sa House of Representatives na kung saan naroon po ito si dating Pangulong Duterte at si dating Senador Trillanes. Ang sinasabi po noon ni ni dating Pangulong Duterte, wala akong pera dyan. Wala kaming pera. At pagka meron kayong napatunayan may pera dyan, magre-resign ako pati lahat ng anak ko. Sabi niya, at magkano pa ako? I will hang my neck. Ngayon kinontra siya ni dating Senator Trillanes. Kung nakita ko, nasa TV ito, nasa video pa, natatandaan ko, hindi ko makakalimutan. Sabi ni Sena yung isa doon sa Deputy Speaker, kasi J.J. Suarez, sabi niya, Mr. President, kung kayo ay talagang willing na patunayan na kayo ay walang deposito sa bangko, kayo po ba ay nakahanda na magbigay ng waiver sa pamamagitan ng paggawa ng sulat na amin na pong idadrop ngayon habang naririto kayo at papipirmain kayo? Anong sagot ni Duterte? Ang sabi niya, anong kapalit? Anong kapalit? Ano pa siya? Tinatas niya yung bolso niya. Sampalin ko sa harapan niyo si Trillanes. Ayun ho.
ang ginawa niya, anong nangyari ho, gumawa na bago na po yung kwento na wala na rin sa usapan ng paggagawa ng kanyang waiver, kundi nagwawala na siya, kailangan na siyang yun ang naging violent na raw yung lugar na yun. Kaya wala nang nangyari. Doon niya na bago ang kwento, yung setup po ng yung pangyayaring yun. So nahuli na ho kasi siya eh. Na-corner na siya, kaya siya gumawa siya. Kaya pinakita niya rin na inangat niya yung kanyang, hinawakan niya yung mic at parang iyahampas kay Trillanes. Kaya nangyari hindi na natuloy. Yun nga pagpapatunay. Kaya alam naman nila, katulad ito, na ginagawa ng mga Cayetano, na gumagawa ng mga kwento para hindi pumatuloy yan. Ngayon, isa pa po dito sa mga record na to na kinakailangan itong tax record. Sapagkat napaka halaga po niya nung natandaan natin sa impeachment hearing. Nagkaroon pa ho ng pagtatalo, mahabang pagtatalo dyan. Yung makasapi po ng impeachment court na nagkaroon pa nga ng botohan na kung bubuksan na nila yung silyadong ibinigay ng BIR. Pero merong warning po ang BIR head noon. Sabi niya, your representative committee will be committing a crime pagka binuksan ninyo yan. Sapagkat dalawang bagay lang yan para yan pwede mabuksan. Kung nagbigay ng authority ay yung involved na subject ng tax. Dito pinag-uusapan si Sara Duterte. Pero nakabimbing na kaso, meron nakabingbing na batas na kinakailangan pakitang meron kanyang klase tax record. Ang pinakamadali ay magbigay ng authority ang ating Pangulo para buksan ang mga tax record na yan. So sa malalim pong pag-uusap, debatihan, pagtatalakay, nagkaroon po ng division ng House. Malaki po ang boto na hindi hindi pumayag na buksan. Then, alam nila magkaroon lang sila ng kaso sa BIR. Yun po ang nangyari. Kaya ngayon, inantay muna nila ngayon dito sa impeachment court na naniniwala sila ng impeachment court ay mayroon pong kapangyarihan na buksan ang tax record para po natin malaman kung totoo nga palang yumaman talaga ng gusto ito magsasawang Scarpio. Yun po ang kanilang talaga. Sobra po talaga naman magsimula nung maging Vice President si Sara Duterte. Ang laki na unang pumapasok eh. Medyo po sila takot na takot talaga makita yung tax record na yan. Hindi talaga sila papayag na ganun-ganun na lamang. Talagang yung pinakamabigat talaga makikita-kita huyahan. Paano nila ipapaliwanag? Isa pang makita kung pwedeng idepensa nitong si Sara ng kanyang defense team ay na sa anggulo na kasama ang kanyang asawa na si Anthony Hans Carpo na isang private citizen na hindi siya covered. Pero sa pananiwala po ng mga ibang legal scholar dahil alam niya makukover po si Atty. Hans Carpo sapagkat niya ang account po ng mag-asawa ay kinukonsider po itong isa. Yung ipon po ng babae at ang ipon po ng lalaki ay isa po itinuturing niya. Kaya pag binuksan po ang account ng sa babae, parang binuksan mo na rin. Kasama na rin po ang pagbubukas dyan ng account ng lalaki na si Atty. Hans Carpio. Ayan o, magkakaroon dyan ng malaking pagtatalo dyan. Yan po sa Mondays, balagay ko. Baka dyan maubos ang oras ho ng mga senator judges sa kanilang pagtalakay na yan. Diyan po mauubos yan at gagawin talaga ng defense team na wag pabuksan ho yan.
At bakit nalalaman nila pag yan na po ay nabuksan, tapos na ang boxing. Yan ang tinatawag natin sa ano po na smoking gun. Smoking gun, ito na po yung pinaka-ebidensya. Kung matatandaan natin yung kay Erap, na kung siya naharap din po siya sa impeachment noong taong 2000, nang pinagtatalunan noon yung envelope na saan naroon, kung bubuksan yun, sapagkat naroon ang mga bank record ni Jose Velarde. Na pagkakaalam nila, yung Jose Velarde yan, ay si Erap Estrada na mismo. At ang smoking gun noon ay yung Vice President ng noon ay Equitable Bank. Si Vice President Clarita yata yun, may magandang babae. You know, smoking gun ang pinakamatibay na ebidensya. Ngayon, ganun din ang nangyari doon. Eh, nakakong presidente, nagpilang ng boto, nanalo ang kampo ni Erap na 11 yung hindi pumayag, 11 yung gustong pabuksan. Kaya nangyari, history na ho. Ang ginawa ng mga abogado ng prosecution ay nag-walk out na po. Katulad na rin, ginawa din po ng mga senador, nag-walk out na rin. Kaya po ang nangyari, nagtipon-tipon na po sa EDSA, doon na po tinuloy ang hearing. Doon na po, nagkaroon ng EDSA kung saan natapos po ang panunungkulan ni Erap. Kaya ang ibig ko sabihin ho dito, ang smoking gun ho dito ay yun bank record at tax record na pinag-uusapan na kung bubuksan o hindi. Kaya naman po, mapunta naman po tayo dito sa issue ng isang senator judge na yung pinakamagaling na senador ng aking tinutukoy ay walang iba kundi po si Senador Robin Padilla. Eh, sa tuwing mo yan magsasalita, parang nininervous ako eh. Hindi ko na alam kung ano naman nasasabihin ito eh. Nakakatakot. Nakakatakot itong mga sinasabi na walang pinanggagalingan, walang pinagbabasihan. Kaya nga advice ko sa mga butante, sana naman sa susunod na halalan, pag-aralan naman natin mabuti kung sino dapat natin po dyan. Sa Senado. Sapagkat ng buwata pa ho ako, ang gagaling ho ng mga senador noon. Walang ganyan klase, na pinag-ano pa niya, na pinagmamalaki sa na siya po ay may graduate ng UP, University of Quezon. Na bilanggo ho yan. Kaya ho yan may utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat binigyan siya po siya ng absolute pardon. Kaya po siya nakawala na sa kulungan. Kaya sabi niya kay pero sa sunugin ay amoy Duterte pa rin siya. Nakatakot ng taong ito. Ngayon, kung matatandaan natin na itong si Senator Bato po ay tumakas po ng after ng ilang oras ng pinalabas na barilan sa Senado. Bandang alas 2:30 ng umaga, nung tahimik na hong lahat, makikita doon sa isang CCTV ng Sergeant ng Senado, nakita po lumalabas ito si Senator Bato. Kasabay niya paglabas si Senator Padilla. At inaman pa ni Senator Padilla na nakisakay lang daw sa kanya si Senator Bato. Nakipag-hits lang daw. At ibinaba niya sa Makati, hindi sinabi ko saan pupunta.
sino ba nang maniniwala sa kanya na wala, hindi niya tinulungan na nakisakay lang sa kanya? Alam naman yung wanted. Na inuhuli yan, kaya nga tinabon pa nga doon. Tapos sasabihin niya, sa inasal na ho ito ni Robin Padilla, kasama si Senator Alan Cayetano, sila po ay pinagpapaliwanag ng ombudsman na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan na sa kasong obstruction of justice. Tatlo po silang pinagbibigyan ng paliwanag. Si Senator Cayetano, si dating Senate Sergeant at Arms Aplaska, at si Robin Padilla. So, pagbibigay po ng ganyang klaseng process na kukunin mo na ang iyong salaysay, ang iyong paninindigan. Anong dahilan? Bakit mo tinulungan? O nakagawa ka na isang bagay na hindi na labag sa batas? Ang ginawa po nitong si Senator Cayetano ay sumulat po, nag-reply po siya sa sulat. Siguro marahil doon, ipinaliliwanag niya na hindi obstructions of justice ang kanyang ginawa. Ganon din po si Senate Sergeant of Arms Aplaska. Sumulat din po siya para sabihin na siya ay walang kinalaman, wala siyang kasalanan na nagawa. Sa paglabas o pagpapatakas, lumalabas nyo, pagpapatakas pagpapatulong sa lumabas. Sumagot po yung dalawa. Ang sinabi nga lang ni itong si Ombudsman Boyeng Rimulya, sabi niya, maliban sa dalawa, ito pong si Senator Revilla, si Senator Padilla, ay hindi po nagbigay ng kanyang paliwanag. Tapos na po ang panahon, ang period po, na para siya makapag-submit ng kanyang reply. Sapagkat hindi porket ikaw ay di nagbigay na reply, ang ibig sabihin tapos na kaso mo. Hindi, ang lumalabas pa ngayon, lalo kang mahirapan ipagtanggol. Sapagkat kung anumang akusasyon ang ibinibintang sa'yo, dapat mong yan ay sagutin mo, iribat mo, pasinungalingan mo at kontrahin mo. Ngayon, the mere fact na hindi mo sinagot ang equivalent act niyan, ay tinatanggap mo na yung akusasyon at mga alegasyon laban sa iyo. Mas lalo mo papadali ang kaso laban sa iyo. Diyan nga ako nagtataka bakit masyadong confident. Masyadong confident mo itong si Senator Robin Padilla na hindi po sumagot sa isang kaso na isang lawful order na nanggaling po sa ombudsman. Mabigat po yan, ombudsman yan. At nakita naman natin na yan na nakakapagpakulong na senador yan, na nangyari kay Jinggoy, na nangyari kay Marcoleta. Mabigat po ang posisyon po ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Kaya kung sino man ang nag-advise dito kay Senator Robin Padilla na huwag sumagot, ay nagkakamali kayo. Sapagkat lalo kayong nahulog sa balon. Shoot kayo sa balde. At pag nagkaroon ng proper hearing, ano ang sasabihin ninyo? Hindi na kayo pwede magpaliwanag doon. Sapagkat tapos na ang panahon yung wala na kayo dapat pag-usapan pa. Wala na kayo dapat sabihin doon kasi dapat yung sabihin, dapat reduce in writing.
lalo na po sa reply letter ninyo. Kaya, katulad ng ginawa nitong isa rin magaling na abogado si Marcoleta ay hindi na po nagkaroon ng case build-up sapagkat yun ang galing sa bibig na pag-amin nito si Marcoleta, yun ang mismo ang kasong ibinintang sa kanya. Kaya yun, hindi ko alam kung anong klase pag-iisip itong senador na ito. Mabigat yun, ano? Nagpatakas ka. Obstruction of justice. Nakitang-kita naman talaga sa CCTV na kung saan sabay kayong bumaba. Sumakay ng sasakyan mo pa ang ginamit. Tapos sasabihin mo nakiangkas lang sa'yo. Isa circumstances, hinahabol na nga siya na circumstances ng mga pangyayari. Hinahabol na nga siya, wanted na nga siya, tapos pasasakayin mo. Tapos sabi mo, wala raw krimen doon. At hindi mo pa sinagot ngayon. Mr. Senator Padilla, pinaiikli mo lang ang buhay, pinaiikli mo lang ang argumento mo. May hirapan kang depensahan niya. At napapansin ko, pakunti na kayo ng pakunti. Dati, original ninyo, 13 kayo. Labon sa 11. 13 plus 11 equals 11, 24 senator. Unang nawala si Bato, na nagtatago sa Bato, nagtatago sa batas. So, naging, ano na lang kayo? 12 na lang kayo. Tapos, hinuli si Jinggoy. 11. Tapos, bumaligtad si Joel. 10. Tapos, bumaligtad siya. si Escudero, siyam. Nahuli kinulong si Marcoleta, 8. Kaya nga natatawa ako doon sa sinabing pag napagkikita ko yun sa BJMP. Kasi na yung shortcut ng BJMP, yun ang dyan. Kayo pumunta sa mga kulungan, kita nyo yung BJMP. Yan po ay under po ng DILG, nagpapatakbo ng mga kulungan po. Ang ibig sabihin sa English ay Bureau of Jail Management and Penology. So yung B, Bureau of Jail Management and Penology. So kung itatapat natin, para may kahawig yata ito sa dating minority senator, na yung B daw ay patungkol kay yung ibig na building ay patungkol po ito kay Bong, ibig sabihin si Bong, si Bato, ibig sabihin pala, ibig sabihin po ng BJMP ay Bato. Hindi na building, kundi, hindi na pala bureau, kundi Bato. So, Bato, BI. Yun naman, J, patungkol naman, ibig sabihin ng J ay jail. Ang patungkol daw dito ay si Jinggoy. Jinggoy nakulong. At yung naman, itong M, ito naman daw ay patungkol sa isang senador din na ang nagsisimulang apelyido ay nasa leem. Ito ay walang iba kundi itong si Senator Marcoleta. Ngayon, ang question, sino naman itong P? Para makumpleto yung BJMP. Dalawang senador natin ang meron pong 2 P. Yung isa,
ay Peter. Alan Peter Cayetano. Yung isa naman ay Robin Padilla. So, mamili na kayo kung sino nang nababagay dyan. Para po makumpleto na yung PGMP. At palagay ko ikaw, yung dalawang P ito ay namumuro na ito. Kumbaga sa bingo, malapit na itong tawagin. Ang the question is, sino sa kanila ang mauuna? Mauunang pumasok. Yan. Ngayon naman po, mapunta naman po tayo sa ibang topic. Ito siguro nababalitaan nyo ba na meron pong isang mayor sa may South, sa Calabarzon, ng isang malaking syudad, ang sinuspindi po ng ombudsman. Hindi po pangkaraniwang suspension, kasi pag sinabi ng suspended, maaaring as a penalty. Pagkatapos ng hearing, napatunayan na nagkasala, kaya maaaring in-impose siya ng penalty, depende sa gravity ng kanyang offense, maaaring 15 days, 30 days, o more than paroon. Pero ito po sa ibang klase, as a penalty ho yun, ha? Pero meron pang isang tinatawag mo tayong suspension. Ito po ang tinatawag na preventive suspension. 6 months ang bigat po noon. Preventive suspension. Ibig sabihin ng preventive, para ikaw ay hindi ka na pinapaalis ka na muna sa iyong opisina temporarily para magpapagilan yung mga dokumento. Baka yung mga dokumentong involved sa kasong kinahain laban sa iyo ay may kinalaman doon, ay maaaring yun ay impluensyahan mo. Kaya pinapaalis ka na muna. Huwag ka na muna dyan. At pangalawa, baka yung mga tao doon ay takutin mo na maaaring maging witness against sa iyo o mag-produce ka ng witness. Kaya alis ka na muna dyan, Mayor. Ang tinutukoy ko po rito ay si Mayor Arcadio Nadji Gapangada ng siyudad po ng San Pablo City, lalawigan ng Laguna. Siya po ay pinatawan ng suspensyon ng 6 months. Ang bigat ho noon. 6 months. Parang ngayon lang yata po nakarinig ng ganong klaseng suspension 6 months. Ano po ba ang pinagpugatan ng suspension na ito? Ano po yung pinag-ugatan niyan? Hindi pwede lang ang ombudsman ay mag-issue ng preventive suspension kung wala pong batayan. Ang batayan po ay ang ginawa niyang pag-float sa mga department head at pinalitan ng mga job order. Hindi ko naman po minamaliit ang posisyon ng job order. Mas mababa pa ho yan sa kano sa tinatawag nating mga hindi yun, sila yung mga yung temporary lamang, ang temporary employee na mula hong plantilla yan. May tawag ko doon, letter C, nakalimutan ko na minsan kasi
Pag nasa isipon ko, casual employee. Mas mapapahuyas ang casual employee, hindi empleyado yan, binigyan ng parang kontrata lang yan. Specified. Mas mapapaho ng job order. Puri ninyo department head palitan ng job order. Kung sa ano, parang nakaka-insulta naman kagad. The mere fact na department head, papalitan ka ng job order. Job order, wala naman sinasabi ito, specification. At least sa department head, may sinasabi po ito, specific qualification. Kunyari, sa head ka ng engineering, dapat mas may engineer, may sufficient knowledge ka. Ito ang dapat edukasyon mo, training mo. Sa job order, wala ho yan eh. So, pinload niya at ang ipinalit mga job order. Ayan ho labag yan sa rules and regulation ng civil service. Sa bakit sinasabi po sa rules and civil service, pwede ka mag-float. Provided, ang ipapalit mo dyan ay isang department head din na concurrent authority. Kunyari, head na isang department, ikaw muna itong signal nito, pinalitan ko muna, ikaw muna, dalawa muna puso mo, concurrent ka. Pero sa lahat nito, lahat yata ng department head, pinalitan dahil sa politika. Alang-alang sa politika. At ang matindi pa ho nito, alam nyo, ang sweldo ng mga job order na to, na tinatanggap po ang sweldo ng job ng department ay may 100 o 100 may 100,000 at digit pa sa 100,000. Buriin yun, di ba merong abuse na yan? Grievous abuse of authority. Ayun, tapos yan, nung sinampa siya, kino-question pa niya, ang demand niya, it was served. Bali, wala na ho yun, yung kung ano man yan, kung anong, basta malga. Sinave sa'yo properly yan. At, sinabi pa niya, ang komentaryo pa niya, sabi niya na, hindi rin siya rin nabigyan ng due process. Due process na dapat para bang binigyan mo siya ng show cause order. Bakit ganito? Ay, hindi po. Kaya nga tinatawag natin preventive suspension. Biglaan niya para mawala ka muna sa pwesto mo kasi baka manipulay mo yung mga dokumento o takutin mo yung mga witness dyan. Nasasabi ko po ito sapagkat ang inyo, hindi pa naman sa pagbubong ko, ang inyo pong lingkod ay naging provincial board member po ng Laguna at ako po ang umupo ng committee po ng ethics. Kaya po yung may mga kaso sa amin sa lalawigan ng Laguna, may mga kaso po ng mga mayor, mga vice mayor, konsehal, sa akin po umaharap ang mga yan. Ang kanilang mga abogado, alam ko pat pinag-aaralan ko po muna yan. Kaya po ako'y particular po ako dyan sa mga ganyang kaso. Ngayon, sabi sa kanya, balik tayo uli. Sabi niya, hindi raw siya binigyan ng wala raw due process. Wala kang due process dyan. Paano nga, ang tawag ka dyan at Nadji, Mayor Nadji, mayor ka pa naman tinatawag yung may order ang korte, tinatawag na interlocutory order. Ang ibig sabihin ng interlocutory, kasama yan sa mga ipinag-uutos na hindi naman judge final decision niya. May mga kautusan sa loob habang pending pa o gagawin pa lang. Hindi yan appealable when you say interlocutory. Interlocutory order yan. Katulad kunyari, pag kinuha sa punta tayo sa impeachment, pagka nasubpina na yung mga anong kay Sara, that is interlocutory order na impeachment court. At sabi pa niya, magpapile daw siya ng motion for reconsideration. Kita nyo. Kaya nga sabi ko, kung ito yung may abogado, nag-abuga-abugaduhan lang, hindi nga pwedeng i-file ng motion for reconsideration. Final na yan. At isang kahapon yata, nabasa ko, magpapile daw siya ng appeal dito po sa Court of Appeals ng temporary restraining order. Mali na naman.
Sapagkat ano ba ibig sabihin ng temporary restraining order? Temporary, hindi pansamantala. At restraining, ibig sabihin, ayaw mo mangyari ang isang bagay, nire-restrain mo. Paano mo i-restrain ang isang bagay na tapos na? Na-serve na sa iyo ang suspension mo. Mayor Nadji. Na-serve na sa iyo. Sana kumuha ka sana ng abogado. Kung ba kay abogado mo, J.O. rin. Kaya hindi mo basta-basta pag-upo sa mga pagbago kayo maging mayor. Marami akong alam na mayor. Dapat nagkaroon din ng kaso na hindi sila nagkakaroon ng mga bidding. Nagkaroon ng kaso. Ko siguro nagkakalutuan na ako siguro sa sa ombudsman. Pero marami akong alam diyan. May isang kontrata na dapat, lahat ng kontrata, dapat yan na-undergo ng bidding yan. Hindi basta-basta. May pagkakalam ako, meron dyan Wala nang kontrata, pinasok na rin, lalaki pa ng dang milyon. Yung tataka nga lang ako, bakit wala pang desisyon ng ombudsman dito? Magkanong dahilan? Di nga lang ako magkaroon ng pagkakataon, pumunta sa ombudsman para po natin ito. Pero yung mayor na ho yun, hindi na ho tumakbong mayor. Iba na ho tinakbuhan niya. Ngayon, mabalik ko tayo dito. Kaya sabi ko dito kay Mayor Nadji, kaibigan ko din ho yan Mayor, dapat kumuha ka ng abogado. Tsaka napakabigat nun, dream mo. May git ka ng 1 taon, yung mga J.O. mo, pinasweldo mo ng 100,000. Hindi mo paano malalaman kung qualified yan? Yung sa Laguna nga. Sa Laguna nga, yung dating administrador dyan, Isol Aragones, ay tinanggal. Bakit? Kakulangan ng kanyang qualification. Hindi J.O. yan, dilagay talaga dyan. Pero dahil kulang ang kanyang qualification, tinanggal siya. Hindi J.O. yun Kaya ganyang kabigat, Mayor Nadji. At ang mabigat pa nito, pinakikinggan ko kasi ang kanyang kanyang sa video Sabi niya, kailangan daw madaliin. Bakit daw tataka sa kanya mga kaibig? Sa kanya mga nagfile ng kaso sa kanya, dapat lumaban na lang daw sa eleksyon. Siyempre, alam mo na, meron tayong tinatawag sa Constitution na accountability and transparency. Na all official employees should at all times be accountable to the people. Kung may pagkakamali, hindi na kailangan ng eleksyon. Kung at any stage of your panunungkulan mo, kung kinakailangan, ikaw tatanggalin ka kung may hindi kagandahan na good governance ang pinagtatag mo. Wala kang karapatan mag-stay katulad ang gagawin dito sa ating Vice President, kundi sa katangi-tangi. Dapat na mag-stay Vice President at tumakbong Pangulo. Yan ang tinatawag natin, meron tayong accountability mechanism na nakasaad sa ating Constitution. All officers and employee must at all times be accountable to the people. Must observe due diligence. Yan sabi niya, kailangan daw, antay na lang daw ang eleksyon. Hindi nga ngayon ka may kasalanan ka na Ngayon na pumutok yung kasalanan mo, beri mo, pinapasweldo mo ang mo. Kung 26 ang iyong pinapasweldong consultant, 2.6 million a month? Na walang qualification? Ang laki namang kabubuhan niya. Ito kasi dapat maging stricto tayo sa mga namamahala. Kaya tayo mayroong ganitong programa. Sabihin natin sa ating mga nakikinig na dapat bawat tayong mga mamamayan may katungkulan na dapat kung nag-guardian natin, i-monitor natin ang ginagawa ng ating mga public official. Tapos magre-reklamo tayo, wala nangyari sa atin, niloloko tayo. Kung wala kang ginagawa,
Sinasabi nga doon, evil triumph when good men do nothing. Nagtatagumpay po ang pwersa ng kasamaan kapag kayo mga walang magagaling ay walang ginagawa dahil pinapabayaan nilang mangyari ito. Tahimik na lang sila. Para nakakita, alam niyo ba yung kwento ng apat na poor monkey? Yung isang monkey, sabi niya, hear nothing. Yung pangalawa, say nothing. Yung isa, pangatlo, do nothing. Sila po yung mga monkey. Naging ganyan po tayo. Monkey na po tayo. Wala tayong pakialam. Tapos nagre-reklamo tayo. Sa anumang klase itong pamahalayan na ito. Tapos wala naman tayong ginagawa. Wala naman tayong kinukontribute. Kaya kasalanan din po natin. Kaya dapat po nagmamadcheck tayo kung anong kinikilos. At imamonitor natin kung may mga kaso po yan. Pagka wala tayong ginawa, sinasabi lumalabas na parang natin silang kinukusin. Sige, tuloy mo yan. Puro bobo naman kami. Wala naman kami pakialam eh. Evil triumph when good men do nothing. Yan po ang English saying. Tatagumpay po ang kasamaan kapag ka ang mga mabuting tao ay walang ginagawa. Kaya ang lumalabas, sila ang ginagamit pa. Nagiging accessory pa sila sa isang krimen. Na isang krimen na nangyari, nakita na isang tao na hindi man lamang ng kinukuhang testigo, hindi man lang nagsalita. Kaya, ewan ko meron ko isang nakausap na isang member na isang religious group. Sabi naman niya, ayaw daw nilang pumanig sa isang makipag sa mga mga pag-aaway ng mga ganyan. Siyempre, kung anong klase ka naman, puro ba naman tayo, mabubuhay na ba tayo? Na puro salita lang ng Diyos, wala naman tayong ginagawa. Sinasabi nga sa ating panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Hindi yung, okay lang yung salita ng Diyos, pero dapat isa sa buhay natin. Isa sa buhay natin. Kung i-relate natin sa ating pangkaraniwan kung ano nangyayari. Ganun nangyayari sa atin sa naobserbahan ko sa ating mga takbo ng ating buhay ho ngayon eh. Binabaliwala na natin. So yun po. At palagay ko marami na akong dapat natatalakay dito at abangan po natin muli ang mga kabanatang nangyayari po araw-araw sa TV sa impeachment proceeding. Yun po lamang at maraming salamat. Sana yung makinig na tayo at ito tayo sa susunod na Sabado. Maraming salamat po at God bless you. Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol. Issue by issue.